unless ang manalo mga senador ay puro opposition, sila yung majority. So, doon tayo pupunta. Sa ngayon, hindi talaga ako pwede na makihalo sa present administration dahil hindi naman klaro talaga ang kanilang programa. Kaya itong ang dahilan na maraming bangayan na nangyayari. So sa akin, whether you identify, let me be clear on this, whether you will be identified with opposition or administration, kailangan issue-based ka para hindi ka personality-oriented. Dapat people-centered. Ibig sabihin sa nangyari ngayon, pinag-usapan na lahat, except ang dapat pag-usapan. Kung napansin niyo, hindi na natin pag-usapan masyado ang lalim ng korupsyon sa ating bayan. Hindi na, maminsan sandali, hindi kinakalimutan. Yung abuso sa paggamit sa pera ng pera ng Development Bank of the Philippines. Yung pag-aabuso sa kaban ng bayan na kung ano ng mga proyekto ang pinunduhan, yung mga program. Yung ginagawa ng ating mga kapulisan na gano'n na lang kadali umabuso sa mga kanilang search warrant of arrest. Yung problema sa droga na bumabalik at mas sobra pa sa dati kasi ngayon parang king din na lang yung drugs. Yung problema sa seguridad na kung parang bumabalik na yung problema natin sa insurgency dahil may tactical alliance yung kaliwa sa ibang kongresista. Yung problema natin sa seguridad, maraming bata na nawawala. Sa kanayunan, maraming mga testimony ng mga bata na nawawala, pwedeng nawala dahil kinuha ng armadong grupo, nawala kasi kinuha ang laman loob at ibibigta, nawala dahil sa human trafficking. So ito lahat ay importanteng issues na hindi na masyadong pinag-usapan. Ang pinag-usapan na ay laban ng politika. Para sa akin kasi, ang panahon ng kampanya, panahon ng election, ay pagkakataon ng mga politiko to consolidate their political power. But once na manalo ka, you unify with all political forces to serve the people. Kasi kung nanalo ka, ito, ano ka, people's servant ka. Hindi ka servant ng mga buong-buto lang sa'yo. But once manalo ka, lahat yan ay constituents mo. So, yan ang pananaw ko sa tatanong.